Po natin si Police Senior Superintendent Joselito Esquivel Jr., Deputy Director for Operations ng QCPD. Magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon po sa inyo at una po sa lahat ay gusto kong batuin ang ating kapulisan dahil na itong kaso po na to ay considered solved na. Apo. Kasi accounted na natin lahat ng mga salarin. Apo, yun nga po, naging napakabilis nung pag-resolve at malaking tulong din po yung taong bayan. Opo, nagpapasalamat din po tayo doon sa mga taga-barangay Obrero dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kapulisan. Apo. Kaya po nahuli agad yung suspect. Apo, itong police po na binabanggit sa report, no, si PO2 Randy Gandingco, yung may nakaagawan ng baril, Opo. nagbigay na ho ba ng pahayag? Sa ngayon po, kasama po yan sa ongoing na investigation po natin. Hindi lang po doon sa krimen, pati yung mga events na surrounding leading to the arrest at saka po yung nangyaring pang-aagaw ng baril. Opo, opo. At yun hong pangyayari ay, kumbaga, yun nga, parte ng investigasyon kung paano Kasama po yan, nang-agaw kasama at, po lahat po yan. Ang polisiya naman po ng pulisya, basta mayroon pong na-discharge ng firearms, lalo na in the performance of duty, tinitignan po yan. At meron din tayong mekanismo, yung ating tinatawag na Internal Affairs Service, nagmumoto proprio investigation din. So kasama lahat yan, pag pumasok na yung official report, titignan po yan. Opo, ano po bang nakikitang, siguro, rekomendasyon ng PNP dito o ng QCPD doon sa mga UV Express na yan? Kasi karaniwan or minsan taxi o UV Express po yung talagang yung mga driver, yung nagpapanggap na driver nun, yung gumagawa ng krimen. So, meron ho ba kayo naisip na pamamaraan para masawata talaga ito? Unang-una yung paigtingin po yung kampanya kasi po yung sa Colorum, sa LTO po yun, pero nakikipag-ugnayan din ng ating kapulisan para sa pagpatrolya at mahuli ito pong mga bumabiyahe. Karaniwan naman sila bumabiyahe panggabi kasi sa araw, andyan lahat ng kapulis natin, andyan yung LTO. Pero medyo gabi na, medyo laylo ng konti yung relax na yung implementation. Pero kaya nga ang ating is paiigtingin pa yung kampanya. Pero ang masasabi natin yung payo din sa mga mananakay na pagsasakay kayo, titignan nyo kung merong markings, may body number, may ID yung driver. Pag basta-basta sumakay. Oo, tapos tawagan nyo yung kasambahay nyo na sumasakay kayo sa ganitong taxi o ganitong sasakyan, tanungin nyo yung driver, anong pangalan niya, para deterrence. Apo, yung napuna ko lang po kasi, alimbawa, ang higpit ng QCPD pagdating doon sa mga nagmumotor. Opo. Ibig sabihin talagang nasasala sila sa mga checkpoint. Yung sa mga van na siguro sa mga UV Express, dahil madadamay talaga sila, pwede ho bang maging ganun din po ang patakaran? Kahit Opo. sa terminal po magsimula? Opo, kasama naman po sa ating ginagalugad, sinisita yung pati yung mga UV Express. Pero hindi naman lahat kasi makakaano sa traffic. Apo. Random lang tayo nagche-check. Apo. At bunsod na rin ng ating lambat sibat, identified natin yung mga crime-prone areas at saka yung kung anong oras nangyayari. Nagdi-deploy din kami ng mga bus marshal. At siguro nga sa ngayon, pag-iisipan namin kung pwedeng mag-deploy din ng bus marshal sa mga UV Express or CC tayo na lang. Apo. Anong masasabi nyo? Nag-react agad itong Commission Human Rights sa pangyari po? Palagi naman ganun yung human rights, pero ang ating kapulisan, meron naman silang ina-accord silang tinatawag na presumption of regularity in the performance of their duty. Apo. So para wala pa naman tayong nakikita na dapat na i-complain dahil wala namang nagko-complain pa. And ang isa lang ang maliwanag dito, tagumpay ang ating kapulisan sa pag-solve, mabilis na pag-solve ng itong kaso na to para hindi na talaga pamarisan. Apo. Yung sinasabi naman nangyari na yon ay nakikiramay tayo sa pamilya ng namatay na suspect. Siyempre, namatay yun nakikiramay ang kapulisan. Wala namang gusto sa kapulisan na may mangyaring ganyan. Apo. Kaya nga lang, nagkaroon ng agawan. Kailangan ding idepensa ng pulis natin yung sarili nila. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at update. Si Police Senior Superintendent Joselito Esquivel Jr., ang Deputy Director for Operations po ng Quezon City Police District. Maraming salamat.